Abraham's story is wild, isn't it? The so-called father of faith didn't always act like it. Twice. Count 'em. Twice. Abraham handed his wife Sarah over to foreign kings. First Pharaoh in Egypt. Then Abimelech in Gerar, because he was scared for his own skin. He told them Sarah was his sister, not his wife, thinking that would save him from trouble. That wasn't faith talking. That was straight up fear and self-preservation. He was looking at the danger, not at God's promise. But here's the jaw-dropping part. Even when Abraham was faithless, God stayed faithful. God didn't let those kings touch Sarah. He protected her, not because Abraham did everything right, but because God had made a promise. God said Abraham and Sarah would have a son, and nothing, not even Abraham's mess-ups, could stop that. And sure enough, after all the drama, God kept his word. Sarah gave birth to Isaac, just like God said she would. Isaac's name literally means laughter, because Sarah laughed in disbelief when she first heard God's promise. But God turned her doubt into joy. That's what he does. He takes our failures, our fears, our weak faith, and he still brings his promise to pass. That's the blueprint for our spiritual lives. Stop trusting what we see or feel, and just hold on to what God says, because he always comes through. At dinalaw ng Panginoon si Sarah gaya ng kanyang sinabi, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang kanyang sinalita. Sapagkat naglihi si Sarah at nanganak ng isang anak na lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa takdang panahon na sinabi ng Diyos sa kanya, at pinangalanan ni Abraham ang kanyang anak na lalaki na ipinanganak sa kanya. Na ipinanganak ni Sarah sa kanya na Isaac. Genesis 21, talata 1 hanggang 3. KJV. Kwento ni Abraham ay kakaiba, hindi ba? Ang tinatawag na ama ng pananampalataya ay hindi laging kumikilos na parang ganun. Dalawang beses ibinigay ni Abraham ang kanyang asawang si Sarah sa mga dayuhang hari. Una kay Paraon sa Egypto, pagkatapos kay Abimelech sa Gerar. Ay natakot siya para sa kanyang sariling buhay. Sinabi niya sa kanila na si Sarah ay kapatid niya, hindi asawa, sa pag-aakalang makakaligtas siya sa gulo. Hindi pananampalataya ang nagsasalita noon. Tuwirang takot at pag-iingat sa sarili yun. Tinitingnan niya ang panganib, hindi ang pangako ng Diyos. Pero ito ang nakakagulat na bahagi. Kahit noong walang pananampalataya si Abraham, na natiling tapat ang Diyos. Hindi pinayagan ng Diyos na hawakan ng mga hari na iyon. Si Sarah, pinrotetahan niya siya, hindi dahil perpekto ang ginawa ni Abraham, kundi dahil nangako ang Diyos. Sinabi ng Diyos na magkakaroon ng anak sina Abraham at Sarah, at walang anuman kahit ang mga pagkakamali ni Abraham ang makakapigil doon. At talagang pagkatapos ng lahat ng drama, tinupad ng Diyos ang kanyang salita. Nanganak si Sarah kay Isaac, gaya ng sinabi ng Diyos. Ang pangalan ni Isaac ay literal na nangangahulog ang tawa, dahil tumawa si Sarah sa kawalan ng paniniwala. Nang uni niyang marinig ang pangako ng Diyos, ngunit ginawang kagalakan ng Diyos ang kanyang pagdududa. Ganyan siya, kinukuha niya ang ating mga pagkukulang, ang ating panatakot, ang ating mahinang pananampalataya, at tinutupad pa rin niya ang kanyang pangako. Iyan ang plano para sa
Paki-share po ang channel, si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.